Magandang araw! Andito na naman ang inyong lingkod na maghahatid ng isa na namang kaalaman tungkol sa baksang Anaphora at Catapora. Pero bago ito, nais ko munang malaman kung talagang alam na ninyo ang tungkol sa pangalan at panghalip upang higit ninyo maunawaan ang Anaphora at Catapora. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay o lugar. Sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa ng pangalan. Tama! Sa tao ay Nene, Marlon at Marie. Sa lugar naman ay Luneta, Navotas, Grand Central. At sa bagay naman ay Adidas, Coffee Mate o Dunkin Donut. Ano naman ang panghalip? Ang panghalip ay panghalili o pamalit sa mismong pangalan ng tao, bagay at lugar. Halimbawa, ang pangalang Marie ay papalitan sa katawagan na siya. Ang pangalang Dunkin Donut ay papalitan naman sa katawagan na ito o iyon. Ang pangalan naman ng lugar na Luneta Park ay papalitan naman ng doon, yan o dito. Yan ang mga panghalip. At dahil alam na ninyo ang pangalan at panghalip, tutungo na tayo sa mismong paksang Anaphora at Catapora. Pero ano naman ang Anaphora at Catapora? Ang Anaphora o Anaporic ay nasa unang makikita ang pangalan. At samantalang, nasa bandang huli naman matatagpuan ang panghalip. Halimbawa, si Ronnie ay nadulas habang siya'y naglalakad sa hallway ng koridor. Kung inyong mapapansin sa unang bahagi, pangalan ang nauna at pagkatapos nito'y nasa ikalawang bahagi naman nito ginamit ang salitang siya bilang pamalit sa pangalang Ronnie na kumakatawan sa panghalip. Ang Catapora o Cataporic naman ay magpapalit ng pwesto ang pangalan at panghalip. Dito naman, nasa unang bahagi ng pangungusap makikita ang panghalip. At sa bandang huli naman, matatagpuan ang pangalan. Halimbawa, siya'y ulilang lubos dahil maagang nawala ang mga magulang ni Lester. Dito naman makikita sa unang bahagi ng pangungusap ang panghalip na siya, na kung saan naman nasa huling bahagi naman ang pangalang Lester. Ito ang tinatawag na Catapora. Naway may natutuhan na naman kayo sa ating aralin. Salamat! Hanggang sa muli!